malamig na liwanag mula sa 6 na monitor ang tanging ilaw sa kwarto. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang graph, numero at linya na mabilis na gumagalaw. Para sa iba, ito ay isang magulong tanawin. Para kay Miguel, ito ang kanyang symphony, isang paggalaw ng kanyang daliri sa mouse, isang pagpindot sa keyboard. Iyon lang ang kinailangan. Sa gitnang monitor, ang kulay berdeng linya na kumakatawan sa stock value ng Del Fuego Corporation ay biglang nagkulay pula at nagsimulang bumulusok pababa na parang isang talang nahuhulog mula sa langit. Milyon-milyong piso ang nawawala sa bawat segundo. Ang pangalan na kinamumuhian niya ng buong buhay niya ay unti-unting nabubura sa listahan ng mga nagniningning na kumpanya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Isang ngiting malamig, walang kagalakan, puno ng tagumpay na may bahid ng pait. Ito pa lang ang simula. Alejandro Del Fuego. Ito pa lang ang unang hudyat. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot sa loob ng 20 taon. Ang amoy ng ospital, ang puti at nakakasilaw na mga pader. Nakahiga siya sa isang kama na napakalaki para sa kanyang maliit na katawan. 6 na taong gulang pa lamang siya noon. Katatapos lang ng isa na namang atake ng epilepsy. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama. Si Alejandro Del Fuego, matikas sa kanyang mamahaling suit, ang buhok ay maayos na nakasandal, walang ni isang hibla na wala sa lugar. Pero ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Hindi na ito pwede, Miguel, sabi ng boses na yon. Isang boses na dapat ay nagbibigay ng kalinga, ngunit ang tanging dala ay takot. Ang pamilyang Del Fuego ay perpekto. Walang puwang sa atin ang depekto. Papa? Ang munting boses niya ay nanginginig. Hindi siya pinansin ng lalaki. Tumingin ito sa doktor na kasunod niya. Gawin niyo na ang dapat gawin. Siguraduhin niyong hindi na niya kami magagambala pa. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad papalayo. Hindi man lang lumingon. Bawat hakbang palayo sa kanya ay parang isang martilyo na dumudurog sa munti niyang puso. Iniwan siyang mag-isa. Isang sirang laruan na itinapon dahil hindi na perpekto. Napapikit si Miguel. Pilit na iwinawak ang alaala. Ang galit ang nagsilbing gasolina niya sa loob ng maraming taon. Ang galit ang naghubog sa kanya para maging si Phantom, isang anino sa mundo ng korporasyon na kayang magpabagsak ng mga higante. At ngayon, ang pinakamalaking higante ay nagsisimula ng manginig. Isinara niya ang kanyang laptop at tumayo. Oras na para sa susunod na hakbang. Ang luho ng kanyang itim na sasakyan ay kabaligtaran ng lugar na kanyang pinuntahan. Isang lumang komunidad sa gilid ng syudad. Huminto siya sa di kalayuan, sa isang lugar kung saan tanaw niya ang isang malawak na lote. Ito ang susunod na target. Isang prime property na pagmamay-ari ng Del Fuego Corp na nakatakdang i-develop para maging isang eksklusibong kondominium. At sa gitna ng loteng iyon, nakatayo ang isang maliit at lumang gusali. Isang ampunan. Kinuha ni Miguel ang kanyang binocular at itinuon sa gusali. Kailangan niyang pag-aralan ang bawat detalye, bawat kahinaan, ngunit iba ang nakuha ng kanyang atensyon. Sa palaruan sa harap ng ampunan, isang babae ang nakikipaghabulan sa mga ba. Mahaba ang buhok niya na itinatali ng hangin. Simple lang ang kanyang suot na damit, pero may liwanag sa kanyang muka na hindi kayang bilhin ng pera. Tumatawa siya at ang tawa niya ay parang musika na umaabot kahit sa loob ng kanyang soundproof na sasakyan. Napansin niyang hinabol niya ang isang maliit na batang lalaki hanggang sa madapa ito. Agad niya itong nilapitan, hindi para pagalitan, kundi para yakapin. May ibinulong siya sa bata at ilang sandali lang, ang pag-iyak ng bata ay napalitan ng tawa. Nakatitig lang si Miguel,
Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Sanay siya sa mundo ng pagkalkula, ng lohika, ng malamig na katotohanan. Pero ang tanawin sa harap niya ay purong emosyon. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Sino ang babaeng ito? Para siyang isang sinag ng araw sa gitna ng madilim niyang plano. Isang magandang bulaklak na tumubo sa isang lupang nakatakda niyang sirain. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi niya. Ang pangalan ni Ricardo Valderrama ay lumabas sa screen. Ang taong kumupkop sa kanya. Ang taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ang taong humulma sa kanyang galit para maging isang sandata. Sinagot niya ito. "Miguel," sabi ng malamig na boses sa kabilang linya. "Kamusta ang unang yugto?" "Tagumpay, Sir Ricardo," sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa babae. Nagsisimula na silang magkagulo. "Magaling. Huwag kang titigil. Ang susunod na target, ang lupaing iyan. Siguraduhin mong mapapasakamay natin ito sa lalong madaling panahon. Walang dapat maging hadlang." "May ampunan sa gitna nito," sabi ni Miguel. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Narinig niya ang isang matalim na pagbuntong hininga. "Problema ba iyon, Miguel? Ang emosyon ay isang kahinaan na hindi natin kayang harapin ngayon. Tandaan mo kung bakit mo ito ginagawa. Tandaan mo ang ginawa niya sa'yo." Napahigpit ang hawak ni Miguel sa manibela. Tama si Ricardo. Ang galit, ang paghihiganti, iyon lang ang mahalaga. "Naiintindihan ko, sir," sagot niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Ibinaba niya ang tawag at muling tumingin sa palaruan. Nawala na ang babae at ang mga bata sa labas. Ang tanging natira ay ang bakas ng kanilang masasayang sandali. Binuksan niya ang kanyang laptop para tingnan ang email na ipinadala ng kanyang investigador. Isang kompletong report tungkol sa ampunan. Mga pangalan, mga numero, mga legal na dokumento. Binuksan niya ang unang file, isang profile ng namamahala sa ampunan. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Isang larawan ng babaeng nakangiti ang bumungad sa kanya. Ang babaeng kanina lang ay pinapanood niya. Sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan, Ara Reyes. Parang kidlat na tumama sa kanya ang pangalan. Ara Reyes. Bigla niyang naalala ang isang lumang kwaderno ng kanyang ina, isang talaarawan na itinago nito na nakuha niya bago ito pilit na inilayo sa kakanya. Sa isa sa mga huling pahina, may isinulat ito, isang pangalan ng batang ulila na palihim nitong tinutulungan, isang pangalan na naging simbolo ng kabutihan ng kanyang ina. Ara Reyes, hindi maaari. Napatingin siya mula sa laptop pabalik sa maliit na gusali. Ang babaeng iyon, ang plano, ang nakaraan. Lahat ng ito ay biglang nagkabuhol-buhol sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Ang kanyang perpektong plano ng paghihiganti ay nagkaroon ng isang malaking, hindi inaasahang problema. Isang problemang may pangalan. At ang pangalan niya ay Ara. Ang bigat ng kulay brown na sobre ay parang bigat ng buong mundo sa mga kamay ni Ara. Sa loob nito ay ang opisyal na sulat. Ang mga salitang eviction notice at Del Fuego Corporation ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Isang bangungot na ayaw siyang tigilan. Paano niya sasabihin sa mga bata? Paano niya ipapaliwanag na ang tanging tahanan na kilala nila ay malapit nang mawala? Napabuntong hininga siya habang nakatanaw sa mga batang naglalaro sa labas. Ang kanilang mga tawa ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pero ngayon, parang kutsilyo itong tumutusok sa kanyang dibdib. Ang bawat halakhak ay isang paalala sa lahat ng bagay na malapit nang mawala sa kanila. "Hindi," bulong niya sa sarili. "Hindi ako susuko." Lumipas ang mga araw na puno ng pag-aalala. Bawat tawag sa telepono, bawat pagbisita sa mga ahensya ng gobyerno at charity ay laging nauuwi sa kabiguan. Masyadong malaki ang kalaban.
Ang pangalang Del Fuego ay isang pader na hindi niya kayang gibain. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda ng merienda ng mga bata, isang itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng ampunan. Bumaba mula rito ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks, pero halatang mamahalin. Hindi siya pamilyar dito. Lumapit ito sa gate, hindi tulad ng ibang mayayaman na parang nandidiri sa lugar nila. Mayroon itong nanong ngiti na magalang at mga matang mapanuri, pero mabait. Magandang hapon, bati nito. Ito po ba ang tahanan ng pag-asa? Opo, ako po si Ara Reyes, ang namamahala dito. Sagot niya, pinunasan ng kamay sa kanyang apron. Ako si Miko. Pagpapakilala ng lalaki, inilahad ang kamay. Isa akong independent financial consultant. May nabasa ako tungkol sa sitwasyon niyo online. Gusto ko sanang tumulong kung papayagan ninyo. Nag-alinlangan si Ara. Sa panahon ngayon mahirap magtiwala. Pero may kung anong sinseridad sa mga mata ni Miko na nagpagaan ng kanyang loob. Pinapasok niya ito at ipinakita ang munti nilang tahanan. Ikinuwento niya ang kanilang mga problema, ang banta ng demolisyon. Si Miko ay tahimik na nakinig. Tumatango paminsan-minsan. Ang kanyang atensyon ay buong-buo sa kanya. Ang Del Fuego Corporation ay kilala sa kanilang agresibong paraan. Sabi ni Miko, ang kanyang boses ay kalmado. Pero may mga legal na paraan para labanan yan o kahit papaano ay maantala ang proseso. Maari kong tingnan ang mga dokumento nyo, pro bono. Pagkatapos ay inabot nito ang isang sobre. At ito, maliit na tulong para sa mga pangangailangan ng mga bata. Nang buksan ni Ara ang sobre, halos malaglag ang kanyang panga. Isang tseke na may napakalaking halaga. Sapat para sa kanilang pagkain at gamot sa loob ng maraming buwan. Sir Miko, hindi ko po ito matatanggap. Sabi ni Ara, nanginginig ang boses. Sobra-sobra po ito. Please, tanggapin niyo na. Pakiusap ni Miko. Isang sinserong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tawagin mo na lang akong Miko. Ang makita lang na masaya ang mga bata ay sapat ng kabayaran. Sa mga sumunod na araw, naging regular na bisita si Miko. Tinulungan niya si Ara sa mga papeles, nagbigay ng payo, at higit sa lahat, naglaan siya ng oras para sa mga bata. Nakikipaglaro siya, nagbabasa ng kwento, at tinuturuan sila. Nakita ni Ara kung paano napamahal ang mga bata kay Kuya Miko at hindi niya maikakaila na pamahal na rin siya dito. May isang hapon na biglang inatake ng epilepsy si Lito, isa sa mga alaga nila. Nataranta si Ara at ang ibang tagapag-alaga. Ngunit si Miko, na naroon noon, ay nanatiling kalmado. Mabilis niyang inihiga si Lito sa sahig, inilagay sa recovery position, at tiniyak na walang anumang bagay sa paligid na makakasakit dito. Hinawakan niya ang kamay ng bata, bumubulong ng mga salitang nagpapakalma. Okay lang yan, Lito. Nandito lang ako. Lilipas din yan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa, ng isang kakaibang lambing na parang nanggagaling sa sarili niyang karanasan. Namangha si Ara sa kanyang kahinahunan. Pagkatapos ng ilang minuto, humupa ang atake at mahimbing na nakatulog si Lito. Salamat, Miko, sabi ni Ara. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti lang si Miko, pero nakita ni Ara ang isang anino ng lungkot na dumaan sa mga mata nito. Isang lungkot na hindi niya maintindihan. Habang papaalis na si Miko ng gabing iyon, sinundan siya ng tanaw ni Ara. Ang kanyang magarang sasakyan, ang kanyang mga damit, ang kanyang kilos, lahat ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Pero ang kabutihan ng kanyang puso ay para sa mga simpleng tao. Isa siyang misteryo. Isang magandang misteryo na unti-unting nagbubukas ng kanyang puso. Nang nasa loob na siya ng opisina, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero.
Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Si Miss Ara Reyes po ba ito? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki. Opo. Sino po ito? Ako si Attorney Diaz, tumatawag mula sa opisina ng Del Fuego Corporation. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ito na. Ito na ang katapusan. Nais po sanang makipagkita sa inyo ni Mr. Alejandro Del Fuego, patuloy ng abogado. Nakarating po sa kanya ang inyong sitwasyon. Gusto niyang personal na talakayin ang isang posibleng solusyon para sa inyong ampunan. Natigilan si Ara. Si Alejandro Del Fuego? Gusto siyang kausapin? Isang kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Marahil ay may puso rin pala ang dambuhalang korporasyon. Marahil, ito na ang sagot sa kanyang mga dalangin. Sige po, sagot niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa halo-halong kaba at pananabik. Kailan at saan po? Ang balita tungkol sa pagkikita ni Ara at Alejandro Del Fuego ay dumating kay Miguel na parang isang dagundong ng kulog sa isang maaliwalas na langit. Nakuha niya ang impormasyon mula sa isa sa kanyang mga ahente na nagmamanman sa bawat galaw ng kumpanya. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang dibdib, isang galit na malamig at matalim. Kilala niya ang kanyang ama. Si Alejandro Del Fuego ay hindi gumagawa ng anumang bagay nang walang kapalit. Ang kabaitan ay isang salita na wala sa kanyang bokabularyo. Ito ay isang bitag. At si Ara, sa kanyang busilak na puso, ay diretsong naglalakad patungo rito. Agad niyang tinawagan si Ricardo. Alam ko na. Bungad agad ni Ricardo. Ang boses ay walang emosyon. Hayaan mo siya. Mas maganda nga kung mapapalapit si Alejandro sa babaeng iyan. Magagamit natin yon. Hindi. Mariing sagot ni Miguel. Hindi natin siya idadamay dito. Ang laban ay sa pagitan ko at ni Alejandro. Ang laban na ito ay walang patakaran, Miguel. Giit ni Ricardo. At simula, kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa isang taong hindi mo kilala? Huwag mong sabihing ang isang babae lang ang sisira sa lahat ng pinaghirapan natin sa loob ng 20 taon? Hindi nakasagot si Miguel. Ang mga salita ni Ricardo ay tumama sa kanya. Ngunit ang imahe ni Ara na tumatawa, kasama ng mga bata, ang imahe niya na dahan-dahang nawawasak dahil sa panlilinlang. Hindi niya iyon kayang isipin. Gagawin ko ang nararapat, sabi ni Miguel bago ibaba ang tawag. Kinabukasan, naroon si Miguel sa isang maliit na coffee shop sa tapat ng Del Fuego Tower, isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal. Simbolo ng kapangyarihan ng lalaking nagtakwil sa kanya. Sa kanyang tenga ay isang maliit na earpiece at sa harap niya ay isang laptop na nagpapakita ng live feed mula sa isang bag. Isang maliit na listening device na nagawa niyang maipasok sa meeting room sa tulong ng isang security guard na may utang na loob sa kanya. Nakita niyang pumasok si Ara sa silid. Simple lang ang suot nito, pero may dala itong dignidad na hindi matutumbasan ng mamahaling damit ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok si Alejandro. Nakangiti na parang isang mapagmalasakit na lolo. Sa likod niya ay ilang mga mamamahayag na may dalang mga kamera. Napatiimang bagang ni Miguel. Tama nga ang hinala niya. Isa itong palabas. Miss Reyes, maligayang pagdating, sabi ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pekeng kabaitan. Labis akong nabahala nang malaman ko ang sitwasyon ng inyong ampunan. Ang Del Fuego Corporation ay naniniwala sa pagtulong sa komunidad. Narinig ni Miguel ang pag-asa sa boses ni Ara. Maraming salamat po, Mr. Del Fuego. Malaking bagay po ito para sa amin. Ang bawat salita ni Alejandro ay lason sa pandinig ni Miguel. Nagsalita ito tungkol sa corporate social responsibility, tungkol sa pagbibigay pag-asa sa mga bata. Lahat ay kasinungalingan. Gagamitin niya si Ara at ang mga bata para sa isang magandang litrato sa dyaryo. At pagkatapos ay itatapon din sila. Hindi niya ito hahayaan.
Habang si Alejandro ay nasa gitna ng kanyang talumpati, ang mga daliri ni Miguel ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Isang pag-click, isang command, isang email ang ipinadala niya sa lahat ng reporter sa silid na yon mula sa isang anonymous na source. Ang email ay naglalaman ng isang dokumento, isang panloob na memo na nagpapatunay na ang Del Fuego Corporation ay lihim na nagtatapon ng kanilang mga industrial waste sa isang ilog malapit sa isang mahirap na komunidad. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, sabay-sabay na nag-vibrate at tumunog ang mga cellphone ng mga reporter. Nakita ni Miguel sa screen ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Mula sa paghanga kay Alejandro, napalitan ito ng gulat at pagdududa. Nagsimula silang magbulungan. Ang atensyon ng lahat ay nawala na kay Alejandro at napunta sa kanilang mga telepono. Nawala ang nangiti sa mukha ni Alejandro. Anong nangyayari? Tanong niya. Bakas ang inis. Isang matapang na reporter ang tumayo. Mr. Del Fuego, totoo po ba ang balitang ito tungkol sa inyong chemical waste disposal? Natigilan si Alejandro. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang palabas ay tapos na. This press conference is over. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan at mabilis na tumayo. Hindi na niya pinansin si Ara na naiwang nakatayo doon, litong-lito at nasasaktan. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita ni Miguel ang pagbagsak ng mga balikat ni Ara. Ang pag-asang kanina'y nagniningning sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng gusali. Ang kanyang mukha ay nababalot ng lungkot at kabiguan. Naramdaman ni Miguel ang isang kirot sa kanyang dibdib. Tagumpay siya sa pagsira sa plano ni Alejandro. Pero ang kapalit ay ang pagkadurog ng puso ni Ara. Habang si Ara ay palabas ng lobby, napatingin ito sa kabilang kalye sa direksyon ng coffee shop. Sa isang saglit, sa gitna ng agos ng mga tao at sasakyan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang segundo lang iyon, pero parang huminto ang oras. Nakita ni Miguel ang tanong sa mga mata nito. Isang tanong na hindi niya masagot. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglakad, papalayo. Isang pakiramdam ng tagumpay at kasalanan ang nag-aaway sa loob niya. Pinrotektahan na niya ito, ngunit nasaktan din niya ito. Inayos na niya ang kanyang mga gamit, handa nang umalis, nang isang anino ang tumabon sa kanyang lamesa. Isang boses, malamig at pamilyar, ang bumasag sa katahimikan. Hinahayaan mong makialam ang iyong emosyon sa plano. Dahan-dahang lumingon si Miguel. Nakatayo sa likod niya si Ricardo Valderrama. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang isang agila. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagligtas sa iyo, Miguel, at kung ano ang utang mo sa akin. Ang kabiguan sa Del Fuego Tower ay mabilis na napalitan ng panibagong pag-asa dahil kay Miko. Siya ang naging sandalan ni Ara sa mga sumunod na linggo. Ang presensya niya ay naging isang pamilyar at nakakapanatag na bahagi ng bawat araw sa ampunan. Hindi na lang tulong sa legal na usapin ang ibinibigay niya. Naglaan siya ng oras, ng puso. Isang Sabado, isinurpresa niya ang lahat sa pamamagitan ng isang munting piknik sa isang parke na di kalayuan. Siya ang naghanda ng lahat, masasarap na pagkain, mga laruan, at isang malaking banig. Sa unang-unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Ara ang dalisay na saya sa mga mata ng mga bata, malayo sa anino ng demolisyon. Habang pinapanood niya si Miko, nakarga-karga si Lito sa kanyang balikat. Habang nagtatawanan sila, isang kakaibang init ang gumapang sa puso ni Ara. Para silang isang tunay na pamilya. Alam mo, bagay sa'yo maging ama, sabi ni Ara nang maupo ito sa tabi niya. Parehong pinapanood ang mga batang naglalaro. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Miko. Ang ngiti nito ay nanatili, ngunit ang mga mata nito ay biglang naging malayong-malayo, puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Siguro nga, mahinang sagot nito, pero may mga pangarap na hindi para sa lahat.
May kirot sa boses nito na gumising sa kuryosidad ni Ara. Sino ka ba talaga, Miko? Ano ang mga kwento na itinatago ng iyong mga mata? Gabi na nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap muli. Pagod na ang mga bata at mahimbing nang natutulog. Nagtitimpla ng kape si Ara sa kusina nang pumasok si Miko. "Huwag ka munang umuwi," sabi ni Ara. "Samahan mo muna akong magkape." Bilang pasasalamat sa araw na ito, naupo sila sa maliit na beranda, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable. "Miko, salamat talaga sa lahat." Basag ni Ara sa katahimikan. "Para kang isang anghel na ipinadala sa amin." "Hindi ako anghel, Ara," sabi nito. Hindi nakatingin sa kanya. Ang tingin ay nasa malayo. Malayo sa pagiging anghel, may pait sa kanyang boses. Lahat tayo ay may mga anino sa ating nakaraan. "Kung gayon, hayaan mong maging liwanag ako sa'yo." Halos pabulong na sabi ni Ara. Sa pagkakataong yon, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga, ngunit mayroon ding sakit. Isang giyera ng emosyon ang nagaganap sa loob nito. Dahan-dahan nitong inangat ang kamay na parang hahawakan ng kanyang pisngi, ngunit sa huling sandali ay ibinaba rin ito. "Hindi mo gugustuhing makita ang kadiliman ko, Ara," sabi nito bago tumayo. "Kailangan ko nang umalis." Naiwan si Ara na mayroong karera sa kanyang dibdib, isang halo ng kilig at pagkalito. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng lumang bodega ng ampunan, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang maliit at maalikabok na baul na nakatago sa ilalim ng mga lumang donasyon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang sulat at isang maliit na diary. Ang mga sulat ay mula sa isang babae na hindi nagpakilala, ngunit regular na nagpapadala ng tulong pinansyal sa ampunan maraming taon na ang nakalipas. Ang mga sulat ay puno ng pagmamahal para sa mga bata. Nang buksan niya ang diary, iba ang kanyang nabasa. Ito ay puno ng sakit at pangungulila. "Isang taon na mula nang pilit nila akong inilayo sa kanya." Basa niya sa isang entry. "Ang aking anak, ang aking Miguel. Kamusta na kaya siya? Napapakain ba siya ng tama? Inaalagaan ba siya? Sana'y mapatawad niya ako balang araw." Naramdaman ni Ara ang bigat sa puso ng babae. Ilang sandali pa, naririnig niya ang boses ni Miko mula sa labas. May kausap sa cellphone. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang tono ng boses nito ay kakaiba. Hindi ito ang malambing at mabait na Miko na kilala niya. Ito ay malamig, awtoritatibo, at walang awa. "Siguraduhin niyong lahat ay ayon sa plano." Narinig niyang sabi nito. "Walang puwang sa pagkakamali. Gawin ang dapat gawin." Isang munting tinik ang biglang tumusok sa dibdib ni Ara. Sino ang kausap niya? Anong plano ang sinasabi niya? Bumalik siya sa pagbabasa ng diary. Pilit na iwinawak si ang kaba. Sa isang pahina, may nakasulat na pangalan. "Nagpadala ako ng tulong sa isang ampunan. May isang bata doon na kasing edad niya. Ang pangalan niya ay Ara. Sa pagtulong sa kanya, parang tinutulungan ko na rin ang aking sarili na mabawasan ang kasalanan ko sa aking Miguel." Natigilan si Ara. "Ara? Ako ba yon?" Bigla niyang naalala ang isang pagkakataon noong nakaraang linggo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may tumawag kay Miko. Sa pagmamadali nitong sagutin, nasabi nito, "Hello, Miguel speaking." "Ay, Miko pala." Noon, binaliwala niya lang yon. Inakalang nagkamali lang ito. Pero ngayon, ang pangalang Miguel sa diary, ang pangalang Miguel na aksidenteng nabanggit ni Miko. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat. Ang biglaang pagdating ni Miko, ang kanyang misteryosong yaman, ang kanyang kakaibang lungkot, ang kanyang malamig na pag-uusap sa telepono, at ang sulat mula sa babaeng nagmamahal sa isang anak na nagngangalang Miguel. Isang malamig na takot ang gumapang
sa kanyang buong katawan. Ang anghel na ipinadala sa kanila, baka isa palang anino. Ang tawag ni Ara. Ang tanong niya, Miko, sino ka ba talaga? Ang boses niyang nanginginig, puno ng pagdududa at sakit, ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Miguel. Pinutol niya ang tawag bago pa man siya makasagot. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang misyon, ang kanyang buong pagkatao, lahat ay biglang gumuho. Isang kakaibang puot ang umakyat sa kanyang lalamunan. Puot para kay Alejandro na nagtulak sa kanya sa landas na ito. Puot para kay Ricardo na humulma sa kanya para maging isang sandata. At higit sa lahat, puot para sa kanyang sarili. Dahil sa sakit na idinulot niya sa kaisa-isang tao na nagsimulang maging mahalaga sa kanya. Masyado kang maraming itinatago, Alejandro. Bulong ni Miguel sa hangin. Pero hindi na magtatagal. Hindi na siya makapaghintay. Kailangan na niyang tapusin ito. Ngayon na. Nang gabing iyon, matapos ang isang pilit na pagpapaalam sa isang naguguluhang si Ricardo, nagtungo si Miguel sa Del Fuego Tower. Sa loob ng maraming linggo, kinabisado niya ang bawat butas sa seguridad nito. Alam niya ang lokasyon ng bawat kamera, ang dalas ng bawat sensor, ang oras ng pag-iikot ng bawat bantay. Para sa kanya, ang dambuhalang toreng iyon ay isang bukas na aklat. Gamit ang kanyang husay sa teknolohiya at ang mga koneksyon niya, madali niyang nalampasan ang bawat hadlang. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, parang isang anino na gumagala sa mga pasilyong walang tao. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na tumatagos sa malalaking bintanang salamin, nagbibigay ng malamig na kislap sa sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang pakay, ang pribadong opisina ni Alejandro, kung saan naroon ang personal nitong vault. Dito niya pinaghihinalaang itinatago ang mga pinakamadilim na sikreto ng kanyang ama. Pagpasok niya, isang malaking larawan ang sumalubong sa kanya. Si Alejandro kasama ang isang magandang babae. Ang mga mata ng babae ay may kakaibang lambing, ngunit may bakas din ng matinding kalungkutan. Iyon ang kanyang tiyahin, ang kapatid ni Alejandro, na ang sinapit na trahedya ang naging ugat ng obsesyon nito sa pagiging perpekto. Ang dahilan kung bakit siya itinapon. Sa likod ng larawan natagpuan niya ang isang nakatagong safe. Ang mga daliri ni Miguel ay mabilis na gumalaw sa keypad. Ang kanyang isip ay matalas at nakatuon. Pagbukas ng safe, bumungad sa kanya ang mga dokumento, mga ilegal na kontrata, mga papeles ng money laundering, mga ebidensya ng panunuhol. Sapat na ang lahat ng ito para pabagsakin ang imperyo ni Alejandro. Ngunit isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang luma at naninilaw na sobre sa ilalim ng lahat. Hindi ito mukhang dokumento ng negosyo. Nakasulat dito ang pangalan ng tatanggap, Alejandro Del Fuego. At ang pangalan ng nagpadala, Ricardo Valderrama. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Miguel. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan, binuksan niya ang sobre. Sa loob ay isang sulat kamay. Alejandro, walang araw na lumilipas na hindi ko pinagsisisihan ang nangyari. Ang aksidente? Wala akong intensyong saktan ang kapatid mo. Ang pagkakamali ko sa negosyo ang nagdulot ng lahat at habang buhay kong dadalhin ang bigat nito. Nakiusap ako sa iyo noon, pero ang puot mo ay mas matimbang kaysa sa pagpapatawad. Ang kasalanang yon ang unti-unting pumapatay sa akin. At babayaran ko ang kasalanang iyon, Alejandro. Babayaran ko. Kahit pa ang paraan ay ang paglikha ng sarili mong pagdurusa. Ricardo, nalaglag ang sulat mula sa nanginginig na kamay ni Miguel. Bawat salita ay parang asido na tumunaw sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang buong buhay niya, ang kanyang paghihiganti, lahat ay isang kasinungalingan.
Ang misyon niya laban kay Alejandro ay hindi kailanman naging para sa kanya. Ito ay isang masalimuot na plano ni Ricardo para pagbayaran ang sarili nitong kasalanan. Ang taong inakala niyang tagapagligtas niya ay ginawa lamang siyang kasangkapan. Si Ricardo ang dahilan kung bakit nagalit sa mundo si Alejandro. Si Ricardo, sa dituwirang paraan, ang tunay na ugat ng lahat ng kanyang paghihirap. Pinagsamantalahan lamang ang kanyang sakit. Pinagsamantalahan lamang ang kanyang puot. Mabilis niyang kinuha ang lahat ng dokumento, kasama ang sulat. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang harapin ang demonyong nag-alaga sa kanya. Pagbalik niya sa safe house, ibinagsak niya ang lahat sa mesa. Dumating si Ricardo, ang mukha ay nagtatanong, "Anong ibig sabihin nito?" Bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pigil na galit. Itinulak niya ang sulat ni Ricardo patungo dito. Nang makita ni Ricardo ang sulat, bigla itong namutla. Nawala ang lahat ng kumpiyansa sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang takot sa mga mata ng taong kinilala niyang ama. "Miguel, hayaan mong ipaliwanag ko." "Ipaliwanag?" Sumabog si Miguel. "Na ang buong buhay ko ay isang malaking kasinungalingan? Na ang lahat ng galit ko ay ginamit mo lang para sa sarili mong kapakanan? Ginamit mo lang ako. Ginawa ko ito para sa iyo, Miguel." Sigaw pabalik ni Ricardo. "Binigyan kita ng layunin. Binigyan kita ng lakas. Ang hayop na yon ang nagtapon sa'yo. Pero niloko mo ako." Sa gitna ng kanilang sigawan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Miguel. Umilaw ang screen. Pangalan ni Ara, ang babaeng nasaktan niya dahil sa mga kasinungalingan ng ibang tao. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Miguel sa kanyang dibdib. Isang kirot na mas masakit pa sa anumang atake na dinanas niya. Tumingin siya kay Ricardo na ngayon ay mukhang desperado. Pagkatapos ay tumingin siya sa telepono. Sa pangalan ni Ara, kinailangan niyang pumili. Ang basag na kristal ng picture frame ay kumalat sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa na gawa sa mahogany. Sa loob nito, ang nakangiting larawan nila ng kanyang perpektong pamilya ay mayroon ng lamat sa gitna. Isang malalim at marahas na paghinga ang pinakawalan ni Alejandro del Fuego. Pangatlong beses na ito sa loob ng isang buwan. Pangatlong beses na ang kanyang kumpanya ay tinamaan ng isang hindi nakikitang kalaban. Isang multo sa sistema na tila alam ang bawat kahinaan niya, bawat sikreto niya. Hindi ito ordinaryong kompetisyon sa negosyo. Ito ay personal. "Sino ka?" Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. "Magpakita ka, duwag." Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. "Papasukin mo si Santos." Ilang sandali lang, pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad. Isang lalaking malaki ang katawan na laging nakayuko sa kanyang harapan. "Sir?" sabi ni Santos. "Bakas ang kaba." "Anong bago?" tanong ni Alejandro. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Sir, wala pa rin kaming makitang bakas ng hacker na tinatawag na Phantom. Masyadong malinis ang kanyang trabaho," ulat ni Santos. "Pero mayroon kaming ibang impormasyon." Inilatag ni Santos ang isang brown folder sa mesa. Binuksan ito ni Alejandro. Sa loob ay mga litratong kuha mula sa malayo. Isang lalaki at si Ara Reyes, ang babae mula sa ampunan. Magkasama sila sa isang parke. Nagtatawanan. Mukhang masaya. "Sino ang lalaking ito?" tanong ni Alejandro. Tinitigan ang mga litrato. "Ang pangalan niya ay Miko, sir. Isang financial consultant na bigla na lang sumulpot at tumutulong sa ampunan. Malaki ang mga donasyon na ibinibigay niya. Pero nang sinubukan naming alamin ang kanyang background, wala kaming makita. Para siyang isang multo." Isang multo. Katulad ng hacker. Isang mayamang multo na interesado sa isang hamak na ampunan na nakatayo sa lupang pagmamay-ari ko, sabi ni Alejandro.
Ang kanyang isip ay mabilis na nag-uugnay ng mga detalye. Hindi ito nagkataon lang. Bigla, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Isang madilim na alaala na pilit niyang itinatago. Ang kanyang kapatid na si Elena. Maganda, masayahin, bago ang aksidente. Nakita niya ito sa kanyang isipan, nakaupo sa wheelchair, ang dating nagniningning na mga mata ay wala ng buhay. Isang perpektong bulaklak na nalanta, isang mantsa sa perpektong pangalan ng mga Del Fuego. Ang kahinaan. Ang araw na yon ang nagpabago sa kanya. Ang araw na yon, isinumpa niya na aalisin niya ang lahat ng uri ng depekto sa kanyang buhay. Lahat ng uri ng kahinaan. Napatingin siyang muli sa mga litrato. Ang babae. Si Ara Reyes. Kung sino man ang nasa likod ng mga pag-atake, ginagamit nito ang babae. Ang babae ang kahinaan. Hindi ko alam kung sino ang lalaking yan, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. At wala akong pakialam, pero nakahanap siya ng kahinaan sa aking teritoryo. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Santos. Targetin niyo ang babae. Utos niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Alamin niyo ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang mga takot, ang kanyang mga kahinaan, at kapag nahanap niyo na, durugin niyo siya. Pero sir, paano po si Miko? Kapag dinurog mo ang puso, susunod ang katawan. Sagot ni Alejandro. Gawin mo na. Kinagabihan, habang nag-iisa si Alejandro sa kanyang opisina, tumawag si Santos. Sir, may nakuha kami. Ipinadala ni Santos ang isang video file sa kanyang computer. Isang video na kuha mula sa isang hidden camera na ipinalagay nila sa loob ng opisina ng ampunan. Sa video, nakita niya si Ara na umiiyak habang kaharap ang lalaking si Miko. Nagtatalo sila. May hawak na litrato si Ara. Pamilyar ang eksenang iyan, naisip ni Alejandro. Ito ay ang araw na nalaman ni Ara ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Miko. I-zoom in mo sa mukha ng lalaki. Utos niya. Sinunod ni Santos ang utos. Dahan-dahang lumapit ang imahe sa screen, nagiging mas malinaw ang bawat detalye sa mukha ng lalaking tinatawag na Miko. Ang panga, ang hugis ng ilong, ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo. May kung anong pamilyar sa mukhang yon. Isang bagay mula sa nakaraan. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Teka, sabi ni Alejandro, halos pabulong. May isa pang litrato na ipinakita si Santos, isang lumang litrato na nakuha ng kanyang mga tauhan mula sa mga lumang record. Isang litrato ng isang batang lalaki sa ospital. Pinagtabi ni Alejandro ang dalawang imahe sa kanyang isipan. Ang mukha ng lalaki sa video at ang mukha ng batang lalaki sa lumang litrato. Ang parehong mga mata. Ang mga mata na puno ng sakit at pagtataka. Ang mga mata na nakita niya sa huling pagkakataon, 20 taon na ang nakalipas sa isang puting silid ng ospital bago niya ito tinalikuran. Ang kanyang anak, ang depekto, ang batang lalaking itinapon niya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang multo sa kanyang nakaraan ay hindi pala isang multo. Totoo ito. At nagbalik na ito para sa kanya. Miguel. Ang pangalan ay parang isang sumpa na namutawi sa kanyang isipan. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang husay ng mga pag-atake. Ang kaalaman sa bawat sikreto ng kanyang kumpanya. Ang personal na galit na nararamdaman niya sa bawat kilos ng kalaban. Hindi ito si Ricardo Valderrama. Ang kalaban niya ay hindi isang karibal sa negosyo. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang dugo. Ang kahinaan na itinapon niya ay bumalik bilang isang sandata. Ang depekto na ikinahiya niya ay naging isang henyo na kayang magpabagsak sa kanyang imperyo. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Alejandro. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng kabalintunaan at matinding puot. Kaya pala, bulong niya sa sarili,
habang paulit-ulit na pinapanood ang video. Nahanap mo ang sarili mong kahinaan, anak. Tumingin siya sa imahe ni Ara Reyes sa video, ang babaeng umiiyak dahil sa kanyang anak, ang babaeng naging sentro ng mundo nito. Pinindot niyang muli ang intercom. Santos! Sir? Sagot ng boses sa kabilang linya. Bakas pa rin ang kaba. Ang boses ni Alejandro ay kalmado na ngayon. Isang nakakatakot na kalamigan ang pumalit sa kanyang kaninang galit. Baguhin ang plano, sabi niya. Sir? Huwag niyo nang alamin kung sino si Miko. Alam ko na kung sino siya, sabi ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ituloy niyo ang pagsira sa ampunan. Gamitin niyo ang mga donasyon niya bilang ebidensya laban sa baba. Ipaimbestiga niyo siya sa pagnanakaw at child abuse. Tiyakin niyong mawawala sa kanya ang lahat. Masusunod po, sir. Bago pa man isara ni Santos ang linya, nagsalitang muli si Alejandro. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong, puno ng lason na itinago niya sa loob ng 20 taon. At Santos. Siguraduhin mong makikita niya. Siguraduhin mong mapapanood ng anak ko ang pagbagsak ng lahat ng mahalaga sa kanya habang wala siyang magawa. Ang bigat ng bawat hakbang ni Miguel, pabalik sa ampunan, ay parang bigat ng buong mundo. Alam niyang kailangan niyang harapin si Ara. Kailangan niyang subukang ipaliwanag, kahit alam niyang walang salita ang sapat para punan ang lamat na nilikha ng kanyang mga kasinungalingan. Naabutan niya itong nag-iimpake ng mga gamit sa isang kahon sa maliit nitong opisina. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit ang kanyang mga kilos ay determinado. Arab, tawag niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Lumingon ito, at ang sakit sa mga mata nito ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. Umalis ka na, Miko. O Miguel, o kung sino ka man. Ara, pakinggan mo ako, please. Pakiusap niya, lumalapit. Ang lahat ng nakita mo sa amin, ang lahat ng naramdaman mo, totoo yon. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ara. Totoo? Ginamit mo kami, hindi ba? Ginamit mo ang ampunan. Ginamit mo ang mga bata. Ginamit mo ako. Para lang mapalapit ka sa kaaway mo. Para sa paghihiganti mo. Hindi. Hindi totoo yan. Giit ni Miguel. Nung una, bahagi ito ng plano, pero nagbago ang lahat nang makilala kita. Inilapag ni Ara ang isang maliit na sobre sa mesa. Ang sobre na naglalaman ng tseke na ibinigay niya. Ibalik mo ito sa impyerno kung saan man ito nanggaling, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at basag. Hindi namin kailangan ng perang galing sa kasinungalingan. Bawat salita niya ay isang patalim. Alam ni Miguel na wala na siyang magagawa. Ang tiwalang sinira niya ay hindi na maibabalik ng simpleng paliwanag. Umalis ka na, sabi ulit ni Ara. At sa pagkakataong ito, tumalikod na ito sa kanya, isang malinaw na senyales na tapos na ang lahat. Naiwan si Miguel na nakatayo doon, paralisado. Ang sakit ng pagtanggi ay mas matindi pa sa sakit ng pagtatakwil ng sarili niyang ama. Dahil sa pagkakataong ito, alam niyang siya ang may kasalanan. Kinagabihan, habang nakakulong siya sa kanyang madilim na silid, pinapanood ang pagbulusok ng Del Fuego Corp. Sa stock market, walang anumang saya siyang naramdaman. Pakiramdam niya ay hungkag. Biglang isang breaking news ang lumabas sa TV. Ang mukha ni Ra ay nasa screen. Ampunang sangkot sa kontrobersya donasyon, ibinulsa nga ba? Napatayo si Miguel, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pinalalabas ng balita na iniimbestigahan ang ampunan dahil sa financial irregularities at child neglect. At ang ginagamit na ebidensya laban kay Ara ay ang malalaking tseke na ibinigay sa kanya ni Miko. Ang sarili niyang tulong, ang tanging totoong bagay na ginawa niya para dito. Iyon ang ginamit na sandata
para sirain ito. Alejandro, mabilis siyang lumabas, nagmamaneho ng parang baliw pabalik sa ampunan. Pero huli na ang lahat. Mula sa di kalayuan, tanaw niya ang eksena na dudurog sa kanya habang buhay. Mga sasakyan ng pulis at DSUD, mga reporter na parang mga buwitreng nag-aabang. At ang pinakamasakit sa lahat, isa-isang inilalabas ang mga bata mula sa ampunan. Lahat ay umiiyak, hinahanap si Nanay Aranila. At naroon si Ara, nakatayo sa gitna ng lahat, parang isang estatwang gawa sa porselana na anumang oras ay babagsak at madudurog. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon, talunan. Pinapanood niya ang pagkuha sa mga batang itinuring niyang sariling mga anak. Gusto siyang takbuhin ni Miguel. Gusto niya itong yakapin at sabihing ayos lang ang lahat. Pero paano? Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang paghihiganti ang nagdala ng impyerno sa buhay ng nag-iisang taong nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Nakatayo lang siya sa dilim, isang anino. Pinapanood ang pagguho ng mundo ni Ara. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Maganda ba ang palabas, anak? Ang boses, ang malamig at mapang-asar na boses ni Alejandro del Fuego, nanigas si Miguel. Gusto kong malaman mo na ako ang may gawa nito, patuloy ni Alejandro. Tila ninanamnam ang bawat salita. Gusto kong mapanood mo siyang masira para malaman mo kung ano ang mangyayari kapag kinalaban mo ako. Ang lahat ng bagay na mamahalin mo, sisirain ko. Walang salitang lumabas sa bibig ni Miguel. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng sarili niyang puso. Nawala na ang lahat. Si Ara, ang mga bata, ang kanyang misyon. Lahat ay naging abo. Nang gabing iyon, bumalik si Miguel sa kanyang lungga. Ang mga monitor na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila nangungutya na ngayon sa kanya. Umupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa mga screen. Talo siya. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, wala siyang maisip na susunod na hakbang. Wala na siyang babalikan. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isa pang hindi rehistradong numero. Dahil wala nang masasama pa sa gabi niya, binuksan niya ito. 3 pangungusap lang ang nakasulat. Alam kong kapatid kita. Matutulungan kita. Magkita tayo. Ang 4 na sulok ng maliit at nangungupahang kwarto ay tila unti-unting lumiliit, dinadaganan ng kaluluwa ni Ara. Sa labas, umuulan ng malakas. Ang bawat patak na tumatama sa yero ng bubong ay parang panunuyan ng langit. Sa screen ng kanyang cellphone, nagliliwanag ang mga komento. Kawawang mga bata. Buti na lang nailigtas sila sa magnanakaw na yan. Mukha pa namang anghel, demonyo pala. Dapat dyan mabulok sa kulungan. Bawat salita ay isang lason. Bawat letra ay isang tinik na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang mga bata, ang ampunan na itinuring niyang buhay, ang kanyang pangalan. Pakiramdam niya'y nag-iisa siya sa buong mundo. Nawala ang tiwala niya sa kabutihan. Nawala ang tiwala niya kay Miko. Kay Miguel. At ang pinakamasakit, nawala ang tiwala niya sa kanyang sarili. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sino naman kaya iyon? Wala namang nakakaalam kung nasaan siya maliban sa may-ari ng apartment. Nag-aalangan siyang binuksan ang pinto. Isang delivery man ang nakatayo sa labas. Basang-basa ng ulan. May hawak itong isang medium-sized na kahon. Para po kay Miss Ara Reyes, sabi ng lalaki. Sino po ang nagpadala? Tanong ni Ara, nagtataka. Anonymous po, ma'am. Pinaiwan lang po sa amin. Puno ng pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kahon at isinara ang pinto. Inilapag niya ito sa sahig. Ano na naman kaya ito? Isa na namang paninira?
Isang banta. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang kahon. Sa loob, ang unang nakita niya ay ang pamilyar na lumang baul na natagpuan niya sa bodega ng ampunan. At sa ibabaw nito, isang sulat. Ang sulat ay nakasulat kamay sa isang magandang penmanship. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Minamahal kong Ara, hindi mo ako kilala, pero matagal na kitang kilala. Ang pangalan ko ay Eliana at ako ang ina ni Miguel. Natigilan si Ara. Ang ina ni Miguel? Hindi mo alam kung gaano katagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Nakita ko ang iyong kabutihan, ang iyong walang sawang pag-aalaga sa mga bata sa ampunan. Ikaw ang naging liwanag sa madilim na mundo ng aking konsensya. Dahil sa ginawa sa akin ni Alejandro, napilitan akong iwan ang sarili kong anak. At bilang paraan para mabawasan ang sakit, palihim akong nagpadala ng tulong sa ampunan mo, umaasang sa pagtulong ko sa ibang mga bata, ay mapapatawad ako ng aking Miguel, ang anak ko. May mabuti siyang puso, Ara. Isang pusong sinugatan ng isang malupit na nakaraan. Ginawa siyang sandata ng puot ng ibang tao. Oo, nagsinungaling siya sa'yo at iyon ay isang malaking pagkakamali. Pero maniwala ka sana sa akin sa isang bagay na nakita ko sa kanyang mga mata sa mga sandaling pinapanood ko rin siya mula sa malayo. Ang pagtingin niya sa'yo, totoo iyon. Ikaw ang hindi niya inaasahang liwanag at ang liwanag na yon ang siyang ginamit ni Alejandro para saktan siya, para saktan kayo. Patawarin mo sana ang aking anak. At patawarin mo rin sana ako. Nasa loob ng baul ang lahat ng katibayan ng aking pagtulong sa ampunan sa loob ng maraming taon. Gamitin mo ito. Lumaban ka. Huwag mong hayaang sirain ng kadiliman ng mga Del Fuego ang iyong liwanag. Nanginginig na ibinaba ni Ara ang sulat. Ang mga luhang kanina ay ayaw tumigil sa pagpatak ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pag-unawa. Luha ng awa, luha ng pagpapatawad. Hindi siya nag-iisa. Ang lahat ng nangyari ay hindi niya kasalanan. At si Miguel, siya man ay isang biktima rin. Isang apoy ang muling nagliyab sa kanyang puso. Ang apoy na akala niya ay tuluyan ng pinatay ng kawalan ng pag-asa. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng sakit ay napalitan ng determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi na siya isang biktima. Lalaban siya para sa mga bata, para sa kanyang pangalan, at para sa lalaking nagpakita sa kanya na kahit sa pinakamadilim na puso, may puwang pa rin para sa liwanag. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hinanap ang numero ni Miguel, at pinindot ang call button. Samantala, sa isang madilim na underpass sa kabilang panig ng syudad, dalawang anino ang magkaharap. Si Miguel at ang isang binatang lalaki na halos kasing tangkad niya may parehong tindig, ngunit may mga matang hindi pa nadudungisan ng galit. Si Mateo del Fuego, ang kanyang kapatid. Bakit? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Dahil buong buhay kong kinamuhian ang pagiging perpekto na ipinilit sa akin ni Papa. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahinahon. Buong buhay kong narinig ang mga bulong tungkol sa kapatid na nawala. Ikaw ang naging multo ng pamilya natin, kuya. At mas gugustuhin ko pang makilala ang isang totoong multo kaysa mabuhay sa isang perpektong kasinungalingan. Sa gitna ng kanilang tensyonadong pag-uusap, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Miguel. Pareho silang napatingin dito. Sa screen, umilaw ang isang pangalan na hindi niya inaasahang makita pa kailanman. Isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng nawala sa kanya at sa lahat ng bagay na handa niyang ipaglaban. Ara. Ang tawag ni Ara, ang nagsilbing mitya. Ang boses niya sa kabilang linya, hindi puno ng galit, kundi puno ng lakas at pag-unawa. Ang nagbigay kay Miguel ng bagay na matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. Lalaban ako, Miguel, sabi ni Ara. Pero hindi ko ito kaya ng mag-isa.
Hindi ka nag-iisa, sagot ni Miguel. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. Tumingin siya kay Mateo na tumango bilang pagsang-ayon. Sa mga sumunod na araw, ang dating lungga ni Miguel ay naging isang war room. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang general. Kasama niya si Ara, ang kanyang puso at konsensya, at si Mateo, ang kanyang hindi inaasahang koneksyon sa loob ng kampo ng kalaban. Pinlano nila ang lahat. Si Mateo ang nagbigay ng mga kritikal na impormasyon, ang mga ebidensya ng pandaraya ni Alejandro na itinago nito kahit sa sarili niyang vault, mga testimonya mula sa mga empleyadong matagal nang gustong magsalita, at higit sa lahat, ang eksaktong oras at detalye ng susunod na malaking palabas ni Alejandro, isang grand press conference para ilunsad ang isang charity foundation para sa mga batang ulila. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Gagamitin natin ang sarili niyang entablado laban sa kanya, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab, hindi sa galit, kundi sa determinasyon. Dumating ang araw ng pagtutuos. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga miyembro ng media, mga maimpluwensyang tao, at mga politiko. Sa entablado, si Alejandro del Fuego ay nasa kanyang pinakamahusay na pag-arte, nagsasalita tungkol sa pagbibigay tulong at pagmamalasakit sa kapwa. Mula sa backstage, pinapanood siya ni Miguel, Ara at Mateo. "Handa ka na?" tanong ni Ara kay Miguel. Hinawakan ang kanyang kamay. "Ngayon lang ako naging handa," sagot ni Miguel. Pinisil ang kamay nito pabalik. Sa hudyat ni Mateo, na siyang nagpapatakbo ng technical booth, isang video ang biglang ipinalabas sa malaking screen sa likod ni Alejandro. Pinuputol ang kanyang talumpati. Ang video ay isang simpleng testimonya. Isang babae, si Eliana, ang ina ni Miguel. Malumanay niyang ikinuwento ang lahat, kung paano siya pinilit na iwan ang kanyang may sakit na anak para maprotektahan ang perpektong imahe ng pamilya. Ang buong ballroom ay natahimik. Si Alejandro ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Pagkatapos ng video, isang spotlight ang bumukas sa gilid ng entablado at mula sa dilim, lumakad si Miguel. Walang maskara, walang anino, siya lang. "Ang pangalan ko ay Miguel," sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. "At ako ang anak na itinapon ni Alejandro del Fuego." Isang malakas na bulungan ang pumuno sa ballroom. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. "Hindi ako narito para maghiganti," patuloy ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Alejandro. "Narito ako para sa katotohanan." Isa-isang ipinakita sa screen ang mga ebidensya na ibinigay ni Mateo. Ang mga dokumento ng money laundering, ang mga testimonya ng panunuhol, ang mga patunay ng pagsira sa kalikasan. Ngunit ang pinakamatinding ebidensya ay hindi isang dokumento. Mula sa kabilang panig ng ballroom, dahan-dahang lumakad si Ara Reyes. Ang kanyang ulo ay nakataas. Sa likod niya, kasama ang kanyang ina, si Eliana. Ang makita ang dalawang babaeng sinaktan niya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak, na magkasamang nakatayo, ay parang isang suntok na tuluyang nagpabagsak kay Alejandro. Nang si Ara na ang nagsalita, ang kanyang boses ay puno ng dignidad. Sinira ni Mr. Del Fuego ang tahanan ng mga batang ulila para pagtakpan ang sarili niyang mga kasalanan. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para durugin ang mga walang laban. At pagkatapos, isang tao pa ang lumabas mula sa anino, isang taong hindi inaasahan ng lahat. Si Ricardo Valderrama. Naglakad siya patungo sa entablado, ngunit sa halip na tumingin kay Alejandro, lumuhod siya sa harap ni Miguel at ni Eliana. "Ako ang nagsimula ng lahat ng ito," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay basag.
Ang kasalanan ko ang naging lason na sumira sa pamilyang ito. Patawarin niyo ako. Ang ballroom ay sumabog sa kaguluhan. Ang perpektong mundo ni Alejandro del Fuego ay gumuho sa harap mismo ng mga taong gusto niyang pahangain. Ang kanyang mga kasinungalingan, isa-isang nabaklas, ang kanyang kapangyarihan, naglaho na parang usok. Wala nang natira. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinukuyog ng mga reporter ang entablado, nagawa ni Alejandro na makalapit kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay wala ng yabang. Tanging isang malalim at desperadong lungkot na lang ang natira. Hindi siya sumigaw. Hindi. Hindi siya nagmakaawa. Sa halip, isang tanong lang ang kanyang ibinulong. Sapat lang para marinig ni Miguel. Anak, mapapatawad mo pa ba ako? Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa. Ngunit ang mga epekto nito ay nag-iwan ng permanenteng marka sa buhay ng lahat. Ang pangalang Del Fuego, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ngayon ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at pagkakasala. Si Alejandro Del Fuego ay humarap sa batas. Ang mga kasong isinampa laban sa kanya, mula sa corporate fraud hanggang sa mga environmental crime, ay napakabigat. Ngunit para kay Miguel, ang tunay na parusa ni Alejandro ay hindi ang posibleng pagkakakulong. Ang tunay niyang parusa ay ang pag-iisa. Iniwan siya ng kanyang perpektong pamilya, tinalikuran ng mga kasosyo sa negosyo at kinamuhian ng publiko. Ang toring salamin na kanyang itinayo ay naging kanyang personal na bilangguan. Hindi sinagot ni Miguel ang tanong ng kanyang ama. Noong gabing iyon, hindi niya sinabing oo, pero hindi rin niya sinabing hindi. Sa halip, pinili niyang tumalikod at maglakad papalayo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Pagtanggap na may mga sugat na hindi na kailanman maghihilom at ang tanging paraan para mabuhay ay ang matutong mamuhay kasama ng mga peklat. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi isang salita na binibitawan, kundi isang prosesong pinagdadaanan sa katahimikan. Isang maaraw na umaga, ang hangin ay sariwa at puno ng amoy ng bagong pintura. Nakatayo si Miguel sa harap ng isang bagong tayong gusali, mas malaki at mas maganda kaysa sa dati. Sa arko sa itaas ng gate, nakasulat ang mga salitang, "Bagong pag-asa, tahanan para sa mga bata." Sa kanyang tabi, hinawakan ni Ara ang kanyang kamay. Ang nangiti sa mga labi nito ay mas maningning pa kaysa sa sikat ng araw. "Ang ganda!" bulong ni Ara. "Mas maganda pa sa pinangarap ko. Para sa'yo, para sa kanila, ibibigay ko ang lahat." Sagot ni Miguel, ang kanyang bogoong simula. Bulong ni Ara G. Boses ay puno ng sinseridad na dati hindi niya alam na taglay pala niya. Ang phantom ay tuluyan ng naglaho. Ang henyo sa likod ng mga computer ay ginamit ang kanyang yaman at talino, hindi para manira, kundi para bumuo. Itinatag niya ang Pag-asa Foundation, isang organisasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga batang may espesyal na pangangailangan, lalo na ang mga may epilepsy. Ang lugar na dati niyang sisirain ay siya na mismo ang nagtayo muli. Ginawa itong isang tunay na santuwaryo. Biglang may tumakbong maliit na batang lalaki at yumakap sa binti ni Miguel. "Kuya Miguel!" sigaw ni Lito. Ang muka ay masaya at malusog. "Tingnan mo, may bago kaming swing!" Ngumiti si Miguel at ginulo ang buhok ng bata. "Sige, subukan mo na. Mag-ingat ka." Habang pinapanood nila ang mga bata na masayang naglalaro, ang parehong mga bata na minsan niyang nakitang umiiyak habang sa pilitang kinukuha, naramdaman ni Miguel ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga o maibigay ng kahit anong paghihiganti. Lumapit sa kanila ang isang babaeng may malambing na ngiti, si Eliana. Sa loob ng 6 na buwan, dahan-dahan nilang binubuo ang mga nasirang taon. Walang madali ang pagyakap
o mga dramatikong pag-iyak. Ang kanilang paghilom ay nangyari sa mga simpleng bagay, sa sabay na pag-inom ng kape sa umaga, sa pagbabahagi ng mga lumang kwento, sa mga sandali ng tahimik na pag-unawa. Nakahanda na ang merienda, mga anak, sabi ni Eliana. Ang salitang anak ay natural nang lumalabas sa kanyang mga labi. At para kay Miguel, ito ang pinakamagandang musika sa mundo. Dumating din si Mateo, hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt, pawisan mula sa pagtulong sa pag-aayos ng hardin. Ang relasyon ng magkapatid ay nagsimula sa isang mensahe sa dilim at ngayon ay lumalago sa liwanag. Magkaiba man sila ng mundong ginagalawan, may iisang dugong nananalaytay sa kanila, isang dugong pinili nilang linisin mula sa lason ng nakaraan. Maging si Ricardo Valderrama ay nakahanap ng sarili niyang paraan ng pagtubos, matapos harapin ang mga legal na kaso para sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Inilaan niya ang natitira niyang yaman at oras sa pagtulong sa pundasyon ni Miguel. Nagtatrabaho sa likod ng mga kamera, hindi naghahanap ng papuri, kundi ng kapatawaran mula sa kanyang sarili. Nang hapong iyon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, umupo sina Miguel at Ara sa isa sa mga bench, pinapanood ang mga batang ayaw pang tumigil sa paglalaro. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip, dala ang kanilang mga tawanan. Inakbayan ni Miguel si Ara at isinandal naman nito ang ulo sa kanyang balikat. Natatandaan mo ba noong una kitang nakita? Tanong ni Miguel, mula sa malayo, sa loob ng kotse ko. Para kang isang bulaklak na tumubo sa isang imposibleng lugar. Ngumiti si Ara. At ikaw naman, para kang isang bagyo na nagbabalat kayong isang ambon. Akala ko tutulungan mo ako, pero ang totoo, wawasakin mo pala ako. Sinubukan ko, pag-amin ni Miguel. Pero sa huli, ako ang winasak mo, Ara. Winasak mo ang mga pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Winasak mo ang galit na bumubuhay sa akin. At mula sa mga guho, tinulungan mo akong bumuo ng isang bagay na totoo. Tumingin si Ara sa kanyang mga mata. Lahat tayo ay may mga peklat, Miguel. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin sa mga ito. Pwede nating hayaan na maging palatandaan sila ng sakit o pwede nating gawing paalala ng ating lakas. Hinalikan ni Miguel ang kanyang noo, isang halik na puno ng pasasalamat at pangako. Ang kanyang paghihiganti ay nagsimula sa isang pagnanasang sirain ang isang pamilya. Ngunit sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang sarili niyang pamilya, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal, pagtanggap, at paghilom. Hindi na siya isang sandata, hindi na siya isang multo. Siya si Miguel, isang survivor, isang tagapagtanggol, isang lalaking natutong ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming imperyo ang kaya mong pabagsakin, kundi sa kung gaano karaming pusong wasak ang kaya mong buuin muli. At sa piling ni Ara, sa gitna ng mga tawanan ng mga batang minsan nang nawalan ng pag-asa, nahanap niya sa wakas ang kanyang tahanan.